Isang magandang araw po sa inyong lahat. Thank you po. We have this opportunity na binigay ng Panginoon para tayo po ay makapag-aral po muli. Pwede po tayong manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat po. Dahil kayo po ay palaging nandiyan para po amin pong takbuhan, dalanginan. At ngayon po, we are now asking you na kayo pong patuloy po na gumabay sa amin. Thank you po sa inyo pong pangunguna sa buhay ng mga tao. At lagi kayo may biyaya, lagi po kayo may plano, at lagi po kayong may kalakasan sa mga nangihina. Kaya Lord, gamitin niyo po nawa ang mensaheng ito bilang pagkain at nutrisyon na aming spiritual na buhay. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So ang ating pong lesson po nga ay loyalty in the book of Matthew chapter 6. Ito po ay naging serye tungkol po sa usapin po ng pagtatapat. Ang Diyos po ay ni-require, it is required in stewards that a man be found faithful in 1 Corinthians 4:2. Gusto niya po na makita tayo magtapos ang ating takbuhin at tayo po ay pinaalalahan din ng Matthew chapter 6 verse 33 na our priority is seeking God sa ating pong buhay. At yan, matutunghayan po natin yan along the way. Naalipas po ay pinag-usapan po natin ito sa church, yung blessed, na paano, ano po ba ang sinasabi ng Matthew chapter 5 about God's blessing. Na kahit may mga nangyari na sa ating buhay, it is blessed. God is blessing us amidst of all these things. At ang ating pong verse, siyempre, ay sa Matthew chapter 6, At ito po ay sa verse 1. Okay. Matthew chapter 6, verse number 1. At ano po ang sabi po roon? Sabi rito, take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Mag-ingat, take heed, May mga bagay po sa Bible na pinag-iingat tayo ng Diyos. Alam niyo po, may mga bagay na pag hindi pala ako maingat at ikaw, ay talagang pwedeng sumira sa ating pong buhay sa Panginoon. Parang ganito po, yung kapraso pong lason, mapahalo sa iyong pagkain. Katulad po dun sa kasaba, di ba? Pag hindi po naluto ng ayos, yung kamoting kahoy ay pwedeng maalason, Kaya ito dapat ay nilulutong maigi. So take heed, At isa pong pinag-take heed sa atin at pakaingatan ay when we are seen of men na nananalangin, Ibig sabihin po nung araw na yon ay kinontrast ng Diyos yung sitwasyon na may mga tao pong gustong makilala silang relihiyoso at mapanalanginin, Pero ang kontra po doon, it is kontra to the loyalty to God, na tayo ang siyang nakikita. Ang sabi nga ng Bible, huwag niyong gawin yan dahil kayo na ang dadakilain. Ang reward sa inyo ay hindi na sa inyo mapupunta. Ang glory ay hindi na ang glory ng Panginoon, kundi glory na ng tao. Kaya ito po yung malaking impact po sa atin ngayon na there are times we are standing, serving, giving, dahil po para mayroon tayong magawa. Hindi man masama po yung may magawa ka. Kaya lang, paminsan it's all about us. It's not about God. Kailangan makilala tayong prayerful, magaling sa ministry, at kahit sa amin pong mga pastor, kailangan makilala ka na magaling na pastor. Kailangan lahat po ito ay leading to self-gratification. Ano po ang consequences nito? The consequences, number 1 is loneliness. Number 2 ay worthlessness o worthless attitude. Pag hindi mo ito nagawa, ay lonely ka at worthless ka. Number 3, wala ang blessing. At number 4, ay hindi po talaga magkaaroon ng joy, in particular po, in serving Jesus. Kaya po, ingat po tayo, sabi po ng Bible. Kundi, sayang ang ating mga ginawa kung wala rin naman pong epekto sa kaharian ng Diyos ni sa kanyang kaluwalhatian. Kung tayo tapat, tayo ay magtapat na siya po ang siyang maitaas. Maraming salamat po. At ulitin ko lang po, paminsan
hindi na masaya ang Kristiyano dahil ang totoo gusto natin na tayo na ang siyang mahayag o makita. Ano po? Kaya nawa sa araw na ito makita po natin na nawa ang Diyos lamang at siya lamang ang bigyan natin ng lahat ng papuri. Maraming salamat po. Ito po ang unang puntos at unang lesson po natin sa serye po na ito sa Matthew chapter 6 para sa linggo pong ito. Marami pong salamat.